Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Taurus! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Taurus friends natin na nanonood. Ito ay general reading, weekly tarot reading, simula January 8 hanggang 14, 2024. So ito ay para sa lahat ng Taurus friends natin na nanonood sa ngayon. Okay. Taurus, meron kang 5 cards. Okay, so unahin natin dito itong unang lumabas na number 10, completion. May iba ditong Taurus na nandito kayo sa number 10 journey. May naghahanda para sa kanilang pagta-travel. Una, pagta-travel to. Pangalawa, may iba na naghahanda ng paglilipat ng bahay. May iba dito na naghahanda para sa darating na okasyon this year, 2024. Yung iba sa inyo dito nag-aalsabalutan siguro kasi parang gusto nyong umalis, gusto nyong lumipat ng ibang tirahan, or yung iba sa inyo dyan gustong lumipat ng trabaho. So, yung iba din dito, pwedeng OFW na pauwi ng Pilipinas, and sa ngayon, inihahanda nila yung mga papeles, yung mga kakailanganin nila para sa pag-uwi sa bansang Pilipinas. Or kung ikaw ay magbabakasyon or kung ano pa man. So, may mga pasalubong or kung ano pa man. So, eto siya. Etong number 10 na to is parang sinasabi na tuloy na talaga. 'Di ba? Parang sinasabi na tuloy na yung I hope na hindi nyo to or I hope na nakikita nyo guys, pasensya na. Sinasabi na tuloy na itong journey na to na tatahakin mo. Pangalawang baraha dito, Taurus, is itong 25-7. May ibang Taurus dito na matagal nang nag-aantay ng recognition, rewards, awards, graduation, or kung ano man to. Kasi parang, ano yan family recognition, or pwedeng parents ka, or isa kang nanay or tatay na nagpapaaral ka sa anak mo. Pwedeng this year, magtatapos na, gagraduate na yung anak mo. So, medyo, siguro makakabawi ka na sa mga gastos mo, or yun, matatapos na yung obligations mo for this year. Okay, and dito din, number 9, unexpected income. So, posibleng sa linggong ito, may mga unexpected na source ng income tayo dito. May mga mag-share sa'yo ng blessings, may magpapahiram, may magbibigay ng late gift, or ano pa man. So, may posibleng tutulong or posibleng hihingi sa'yo ng tulong pinansyal. Mature woman, number 6, if ever may mga issues kayo sa medyo may edad na, babae man or lalaki, like sa parents, sa tiyahin, tiyuhin, elders, lolo, lola, or kung ano pa man, sinasabi ng barahan na posibleng maayos ito. Okay? So, nakikita ko rin dito na may magkarelasyon. Like for example, kung ikaw ay Taurus, in a relationship ka, pwedeng ikaw ay pinipressure na. Parang ganun parang pinipressure ka ng iyong yung magulang nung karelasyon mo. So, pwedeng live-in partner kayo or mag-girlfriend, boyfriend. Parang pinipressure ka niya na kailangan mo nang pakasalan yung apo ko, yung anak ko, or ganito, ganyan. Kung lalaki ka man or babae, ganun din. Okay. Okay. Disengage from outcomes. Number 48. 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 is completion. So, sinasabi ng barahan na Taurus, this week ay huwag tayong masyadong mag-focus sa result. Diba? So, etong sinasabi, kailangan mo daw i-let go yung expectation para sa future, para sa result.
para makuha mo talaga yung enjoyment sa journey na tatahakin mo. Or parang sinasabi ng baraha, if ever man na may mga goals ka, may dreams, hopes, and goals ka na gustong mangyari sa buhay mo, alisin natin yung sobra-sobrang expectation. Instead, mag-focus tayo sa journey. Yung araw-araw na pakikibaka mo ba, pakikilaban sa buhay. Okay? And dito sinasabi ng baraha na hanapin natin, maghanap tayo ng paraan para matapos na, maalis na yung mga worries natin or mga unresolved na kakulangan sa buhay, lalo na lack of forgiveness, yung mga hino-hold back natin. So, for example, may iba sa inyo Taurus na parang may grudges, resentment. So, kailangan yung pakawalan yan kasi yun na nga yung sinasabi sa inyo sa nakaraang taon. May mga resentment ka na siyang pumipigil sa financial success mo. Diba? So, parang napapaligiran ka ng swerte, but dahil sa resentment mo, dahil sa hinanakit mo, dahil sa suklam mo, posibleng lumalayo yung swerte. Parang ganun. So, make sure, etong sinasabi ng baraha, huwag tayong palalamon. Okay? Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng hinanakit, ng sama ng loob, kasi ikaw din ang mahihirapan. Instead na makuha mo na yung swerte, mas matatagalan pa siya. Baka yung swerte mapunta pa doon sa taong kinasusuklaman mo. Okay? So, 8 of Swords and then King of Swords. Sinasabi ng Barasio dito na may iba sa inyo dito na nasa stagnant position, 'di ba? Yung iba stagnant sa financial, sa relationship, parang walang pagbabago. Parang feeling mo kahit anong gawin mo, wala kang magawa. Kahit anong gustuhin mo, imposible. And nandito yung King of Swords, sinasabi ng baraha na sa linggong ito, make sure na yung focus natin, Taurus, is para makaalis tayo doon sa stagnation. Hindi para i-romanticize natin kung ano yung mga hindi natin nakukuha. May ganun eh, 'di ba? Dahil sa sobrang expectation natin sa sarili natin, lalo na sa future, ang dami-daming disappointments sa buhay na doon tayo masyadong nagfo-focus. And iwasan mo din yung i-blame yung ibang tao, lalo na kung ito ay tungkol sa'yo. Or iwasan mo din yung i-blame yung ibang tao, lalo na kung wala naman silang ginagawang masama sa'yo. Okay, 3 of Wands. Okay, so eto naman, meron kang 3 of Wands, may Queen of Wands, and then 9 of Cups. Sinasabi ng Barasio Taurus na ano man itong hinihintay mo, it's either a relationship, fulfillment, achievements, or kung ano man tong freedom na hinihintay mo, kasi meron din 8 of Swords eh. So, yung iba sa inyo gustong makalaya, makaalis sa situation na yan. It's either financial problems, emotional problems, relationship na sobrang toxic. Dito sinasabi ng baraha na kailangan mong pag-isipang mabuti kung yung ginagawa mo sa ngayon ay worth it ito. Okay, like for example sa relationship. Relationship, hindi ka naman masaya. Pero nag-stay ka sa relationship kasi wala kang choice. Parang sinasabi mo na sa ngayon, etong karelasyon mo siya yung strength mo. But nakikita mo yung sarili mo na walang patutunguhan yung relationship niyo kasi sobrang toxic, 'di ba? So, ang sinasabi ng Barasio dito na make sure na gumawa tayo ng paraan, 'di ba? Para makaalis ka, para makalaya ka, para makuha mo yung Queen of Wands dito sa 8 of Swords. Kasi kahit aminin mo man, may iba ditong Taurus na siguro tataas yung kilay, sasabihin masaya ako sa relationship ko. Kung masaya ka talaga, good for you, 'di ba? Pero kung niloloko mo lang yung sarili mo na masaya ka pero hindi ka naman masaya, 'di ba? Superficial. Mas okay na maging totoo ka sa sarili mo. Kasi pag naging totoo ka sa sarili mo, you will get Queen of Wands, freedom. Makukuha mo yung kapayapaan na kapayapaan talaga, yung totoong kapayapaan
na wala kang kailangan itago, wala kang kailangan na pakisamahan, parang walang magpe-pressure sa'yo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!